Uy, sir, anong kayang klase sasakyan to? GTR? Taas naman ang antena nito. Ayun, no? What is up, guys? Jeff Lane here once again. Welcome back to another episode. And today marami tayong ganap. So today is the 20th of November. Tsaka my mom's birthday. So uuwi tayo ng ating hometown, which is Subic. Ayan. So doon tayo magse-celebrate ng birthday ng ating inay. Happy birthday, Mom, if you're watching this. I'm sure you are. Number 1 supporter natin yan eh. Yeehaw! Ayan. So mamaya babiyahin na kami papuntang Subic. And uy, sir, ano ba yan? Wow, oh. Anong kayang klase sasakyan to? GTR? GTR agad, no? Talaga akong alam sa mga sasakyan eh. Sorry. So ayun na nga, birthday ng aking nanay ngayon. And mamaya ay babiyahin na tayo. So I decided to go for a quick ride this morning para naman magkaroon ng konting galaw ang ating YouTube channel. Ayun guys, sa mga hindi pa nakasubscribe, pasubscribe naman. 53 pa lang subscriber ko, gawin yung 54. And also I'm on TikTok, Facebook, and Instagram. Yeah. So kung gusto niyo pang makapanood ng mga ganitong klaseng content na random thoughts lang, ayan, puntahan niyo yung other social media platform natin. And feel free to subscribe, like, share, comment, whatever. Ayan, as you can see guys, pare-parehas lang yung mga dinadaanan natin every day or every vlog. Kasi nga hindi naman tayo nakakalis lagi ng bahay. We are a full-time dad. And sobrang busy. Kaya there's really little to no time to go outside Pampanga. Hopefully, no, pagka karoon tayo ng mas mahaba-habang free time, then we can do a long ride para may iba naman yung surroundings ng content. Kasi pare-parehas na lang napapansin ko rin eh. Kaya siguro 53 lang yung subscriber ko eh. Ayan. So ayun na nga, pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa ating mga nanay. Random thoughts nga eh. So ngayon, since birthday ng nanay ko, edi pag-usapan naman natin yung nanay nyo. Mama joke.
sabi nga nung asawa ko yung nanay ko daw is very patient and very caring kind of mom. Well, I guess lahat naman siguro ng mom ay may ganong katangian, no? So hindi lang siguro yung nanay ko, pero yung asawa ko yung nagsabi nun. And having your wife said that really means a lot, no? Ibig sabihin, you're seeing a different perspective aside sa mga anak. Kasi syempre, pag anak mo, talagang given na yan. Of course, na they will think highly of you. Pero pag galing na sa ibang tao, ibig sabihin, ibang level na yon. Sir, patawid muna ako. Salamat. Ayun na nga. So hindi lang naman yung nanay ko siguro yung ganun, no? Pero yun, siguro yung pinaka comfort zone ko ever since nung bata ako, yung pag nakikita ko yung nanay ko na nandyan, pinaka memorable na naalala ko kay nanay ko is yung first time ko makakain ng Jollibee. Birthday ko yun, di ko alam kung ilang taon na ako ilang taon ako nung time na yun. Before elementary pa yata or elementary, basta ganyan. Tapos natatandaan ko nun, si nanay nagtatrabaho siya sa isang factory, Korean factory yata yun. Tapos lagi niyang kinakwento, nabibwisit siya dun sa Koreanong boss niya si Jongkyo. Ayun. Anyway, so that time nag-work pa siya kasi ngayon full time mom na siya, pero that time she's working. Tapos may isang gabi yun na nung bata kasi ako, mali yung bahay namin, walang kwarto, tapos lahat kami magkakapatid nakahiga lang sa sahig, tapos magkakatabi, ganyan. So in short, pag nagising yung isa, gising lahat. So isang gabi, hindi ko alam kung sahod niya yun, basta birthday ko yun. Tapos tulog na ako. Ang ginawa niya, ginising niya ako. Tapos may dala-dala siyang pasalubong sa akin. So yun yung first time ko nakakain ng Jollibee products. And feeling ko yun na yung pinakamasayang araw ko sa buhay ko. Ayun, so yun yung isa sa most unforgettable moment with my mom. And isa pa is nanay ko, ever supportive sa akin yan sa lahat naman ng magagandang ginagawa ko, and very patience sa mga bagay na hindi magagandang nagawa ko. So yun, yung mga dark times natin, andun pa rin si nanay. She's always giving us encouragement. Ayun, yun yung nanay ko. Ano yung nanay nyo? So comment down below yung pinaka memorable moment nyo with your mom. Ayan. Sabi nga nila, yung pagiging mom is one of the greatest and most challenging job in the world. Kasi nga hindi siya natatapos. Actually, kahit
matanda ka na, may asawa ka na, your mom is still your mom. Meron pa ring, kumbaga, kahit na kaya mo na yung sarili mo, kahit na kahit na sobrang successful mo na, your mom won't stop caring for you. Parang walang sense yung sinabi ko na. Pero ayan, ano pa, nagigets nyo naman, matatalino naman kayo. Ang hirap lang kasi magsalita habang nagra-rides, habang nagmamotor, nadidivide yung isip mo, you know. Kaya nakakabilib talaga yung mga ibang vloggers. Ayun. So siguro hindi lahat, no, pero siguro hindi lahat kasi may mga iba, of course, hindi naman natin ma-judge, is may mga anak na hindi ganun yung tingin nila sa nanay nila. So sabi ko nga, hindi lang ako, pati yung asawa ko is ang taas ng tingin kay nanay ko. Of course, may mom and dad. So hindi lahat ng anak pare-pares ng naranasan sa kanilang nanay, no? So iba-iba tayo ng situational. So kagaya na lang yung pinaka-trending ngayon is yung kay two-time gold medalist Carlos Yulo and his mom. So I'm not sure kung in good terms na sila ngayon, no? Pero as far as I know, parang may conflict. So hindi ko lang alam kung ano yung pinagmulan, but based from what I am seeing sa social media, they are not in good terms. Carlos Yulo and yung nanay niya, meron silang conflict. So hindi natin masisi, or hindi natin pwedeng sabihin na, oh, nanay mo pa rin yun, or ano, whatsoever. Hindi natin pwedeng i-judge yung nangyayari sa kanila, na meron silang hindi pagkakaunawaan, kasi hindi naman natin pinagdaanan yung pinagdaanan nila parehas. And we're not taking sides, no? Let's just continually hope na maayos yun, kasi isa lang yung nanay mo, so hindi ko ma-imagine yung sarili ko na dadating sa ganong situation sa kanya. Ayun lang, let's just hope for the healing of Yulo's family. Walang magandang may dudulot yung mga negative comments natin sa healing ng family nila. So siguro if it's positive and encouraging, or alam mo yun, something that will help them rebuild the relationship, mas magandang ganun lang yung comment natin. So I'm not saying na masama yung ginawa nyo, masama yung mga ginagawa ng mga nag-comment na ganun, pero siguro it's just better to, you know, give solution instead of criticization. Give solution instead of criticizing.
Kasi I'm sure both parties deep inside gusto nilang ma-restore yung relationship nila as family. And unfortunately, some comments on social media are just making it worse. So yun, just be just be mindful sa mga comments natin on social media. Kaya yung katagang mom always knows what's best, siguro pwede mong i-rephrase yun na mom always thinks what's best for his children. Kasi aminin natin, sometimes may nagkakamali rin yung mga nanay natin on assuming what's best for us. Pero the fact that they wanted the best for us, yun yung tingin ko kailangan nating i-consider palagi. Siguro hindi alam ng magulang mo na you have better option, you have better choices, but yung thought or yung care niya na kasi she think ito yung mas best sa'yo, ganyan. So yun lang, I mean yung not the idea but the thought na she's always thinking what's best for you is worth considering. Pero siguro if hindi naman, then explain to her. Ayan. So iba yung mother's love, no? One of the best. Kasi napapansin ko yan sa anak ko, iba yung comfort niya pag nandun yung nanay niya, pag nandun si misis. Yung iba kasi kino-compare nila yung ano eh, yung care ng partner nila sa care ng nanay nila. So those are two great loves, but those are two great women, but they have different care. So never ever compare yung love ng nanay mo sa love ng partner mo. Your mom is the first one that loves you on your worst. So always respect, always love and always respect your mother.
ng antena nito. Hindi kaya sumabit to. Yun, no? Dami pa namang kawad ng kuryente. Kaya siguro ako yung pangarap ko o isa sa pinagsisikapan kong tuparin maging financially free. That means you don't worry about finance kasi meron kang sapat. And isa sa dahilan bakit gusto kong maging financially free, gusto kong may treat yung family ko. Hindi lang yung not only my own family, yung anak ko tsaka yung mga anak ko tsaka yung misis ko, but also my mom, dad, and siblings. Parang ang sarap sa feeling na may dadala mo sila sa iba't ibang lugar, mga papala rin, iba't ibang bansa, no? Nga siguro, no? Ikaw na yung pinakapoging anak nun. Pero kasi sabi ko dati sa aking nanay nung nag-start pa lang ako mag-vlog, this is way back motovlogging. So may mga iba na akong ina-upload na videos dati, ganyan. So, sabi ko tuwing magta-travel ako, bibidyohan ko kasi gusto ko parang pag pinapanood ni nanay, parang kasama ko na rin siya, parang nandun din siya. This is really way back 2000
Ayan, 17. So, ayan, wala pa ako asawa nun. So, nakakagala-gala tayo. Anytime. Kaya, ayun, yun yung sinabi ko sa kanya. Kaya, one of my target is to travel with the family, meaning of course my own family, my son and daughter, and also sila nanay and tatay. You know, syempre kaya kailanganin mo ng maraming pera doon, pang gastos. So yun, wala lang, gusto ko lang talaga mag-ride ngayon eh. Wala naman sa plano kong mag-ride, mag-vlog, kasi nga wala akong naisip na topic. Pero ayun nga, since nandito na rin, kinapit ko na rin yung camera, might as well talk kahit walang nakikinig masyado. 53 lang, yung iba doon pinilit ko pa. You know, that's a ninja, man. What up, ninja? What up, my ninja? Tabi natin siya. Ang bilis. Wala na. Wala pa, ninja. That's my ninja. Ayan, so whatever your relationship is with your mom, always hope for the best, na you know, you get to enjoy life. May conflict, sana maging maayos na yung conflict nyo. And yeah, do your best habang nandito pa sila. Kasi for sure, kahit gaano mo ka-hate or kahit gaano kalaki yung gap nyo bilang nanay at anak, once they're gone, there's still that space in your heart that will miss her. Life is short. Forgive and forget. Enjoy life. And show love to those people around you. Show them your love habang nandito pa sila. Sabi nga you will only English, you will only know the value of a person once they're gone. So habang nandito pa sila, mahirap man, pero kung may duaan kayo, makipagbati ka na, lunukin mo na yung pride mo. Huwag ka nang mag-ano-ano dyan, ha?
mag-sorry ka na. Minsan isang text lang, isang sorry lang, o kaya kahit sa mga non-verbal, no, isang gift lang, bigay ka ng cake, tinapay, ganyan, with the intention of, you know, making up to her, with the intention of magkabati na kayo. Sometimes that will do. Kahit di ka magsalita ng sorry, understood na yun. Kaya naku po, biglang pinagalitan eh, no? Napakakunti ng time natin dito sa mundo para mag-away pa, magkagalit pa. So yeah, in short, live life to the fullest. Love those people who love you. Or in short, happy birthday, mom. Alrighty, dito na ako, guys. Ingat, ride safe, stay safe, peace out.